ay inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga tagapakinig na sumali po at lahukan yung ating papromo. Bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating pong mga kwento, na kung saan ay mamimigay pong muli ako ng exclusive Pinkish Banana t-shirts, cash prizes, cellphone loads at marami pang iba. Napakasimple lamang pong sumali, mag-subscribe, i-like po ang ating video at mag-comment. Maraming salamat po. At narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nards. Mayroon din po akong karanasan na nais kong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito mga mahigit 1 dekada na rin ang nakakalipas. Ito po'y naganap nung nakatira ako sa bahay ng kapatid ni nanay na si Auntie Presi. Wala kasi ang asawa nito. Nasa Maynila at doon nagtatrabaho. Kaya pinakiusapan nila ang mga magulang ko na kung maaari ay doon na muna ako sa kanila tumira, para may makasama ito sa bahay at may mautos-utusan. Ang edad ko noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 13 anyos na. Buntis kasi ito noong mga panahong iyon sa pangalawa niyang anak. Nasa kabilang baryo lang naman namin noon yung bahay nila. Kaya pag gusto kong umuwi sa amin, ay nakakauwi naman ako. Nag-iisa lang ang bahay nila doon. Siguro ang pinakamalapit na bahay ay may halos 1 kilometro ang layo. Nung mga unang linggo ko sa bahay nila, ay maayos naman at wala akong naging problema. Isang hapon ay may dumaan sa bahay na isang matandang babae. Nakatungkod na ito at medyo kubana. Mayroon itong daladalang sako na mga hanggang kalahati lang ang may laman na nasa kanyang likuran. Nung mga sandaling iyon ay nasa loob ng bahay si Tia Presi. Nasa kusina ito at nag-aasikaso na ng aming hapunan. Habang ako naman noon ay nagsisibak ng kahoy. Naglakad yung matanda sa labas ng bakuran. At minsan lang itong napasulyap sa akin ng mapatapat. Dire-diretso lang naman siyang naglakad. Pero napansin kong bigla nang ito ay huminto. Nung nasa may bandang tapat na ito ng kusina, na tila ba may nakatawag sa kanyang pansin, na dahan-dahan pang napatingala at parang may kasabi kanyang nilalangap. Kung ano man yung bagay na iyon, na tila ba napakabango para sa kanyang pangamoy, na nakapagdudulot sa kanya ng magandang pakiramdam. Na dahil naman doon ay napatitig talaga ako sa matanda, na nang kanya naman akong mapansin ay bigla itong natigilan at ilang segundo ring nanatili lamang ito na nakatingin sa akin, na nasa ganun pa rin siyang posisyon, na bagya pang nakalihat ang kanyang ulo, na parang napaso naman ako sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Di ko alam, pero iyon ang aking naramdaman. Kung kaya hindi ko iyon natagalan. Iniyuko ko ang aking ulo upang maiwasan ang pagtitig na iyon. Nang ibalik ko ang aking paningin sa kanya, ay nakita ko na itong nagpatuloy at naglalakad ng palayo
Nang nagpapahinga na kami nung gabi ding iyon, ay narinig kong kumahol yung alaga naming aso. Bali doon ako natutulog noon sa silid na malapit sa kusina, habang ang tiyahin ko naman at yung 5 taong gulang niyang panganay na anak ay sa kabila naman. Kaya napabangon akong sandali at sumilip sa may siwang ng bintana kung sino ang kinakahulan ng aming aso. Pero wala naman akong nakita, kung kaya bumalik na ako sa aking pagkakahiga nang bigla na lamang itong umalulong. Yun yung unang pagkakataon na narinig kong umalulong ng ganon yung aso nila Tia Presi. Nakakakilabot iyon, na naramdaman ko kaagad na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan at nagkaroon ako ng hindi magandang pakiramdam. Bigla akong kinabahan. Kaya dahil sa takot ay napatalukbong ako ng kumot. Pero nanatili akong alerto at nakiramdam. Nanahimik na rin yung aso. Di ko gusto yung uri ng katahimikang iyon. Di nagtagal ay may narinig akong tila humihingal, na sa aking pagkakarinig ay parang nasa kabilang gilid lamang iyon ng dingding. Namaluktot ako na parang giniginaw dahil na rin sa sobrang takot. Gusto ko na sanang sumigaw noon, pero nag-alala ako na baka magalit si Tia Presi kapag nagulat ito at maistorbo sa kanyang pamamahinga. Nang maramdaman ko na parang mas nagiging agresibo yung nasa labas, ay dahan-dahan na akong gumapang palabas ng silid. Naramdaman ko kasing parang sinusubukan na nitong makapasok, na gumagawa ng paraan. Hindi pa ako sigurado sa kung ano ang nasa labas, pero malakas ang kutob ko na kung ano man iyon ay hindi mabuti ang pakay nito. Nang makalabas ako ng silid ay tila huminto na rin yung mga pagkaluskos sa dingding. Ngunit nakarinig ako ng mga yabag na hindi nagtagal ay napatingala akong bigla nang lumundo yung kahoy sa may atip, na agad kong naisip na mayroong nasa itaas. Nang ibaba ko ang aking paningin mula sa aking pagkakatingala, ay napansin kong nasa tapat mismo iyon ng silid naman nila Tia Presi. Kaya lumapit ako doon sa may pintuan ng kanilang silid at sumilip. Hindi nila ugaling magpatay ng ilaw. Pagsilip ko ay nakita kong mahimbing na natutulog silang mag-ina. Ngunit may napansin ako na tila isang hibla na paminsan-minsan pa nga ay nangingintab. Na dahan-dahang bumababa iyon, at nang iangat ko ang aking paningin ay natiyak kong nagmumula iyon sa itaas. Napuna ko iyon dahil na rin sa matingkad na kulay ng kortina na nasa tapat noon. Nagmamadali kong tinungo yung makinang dipadyak ni Tia Presi na ginagamit niya sa kanyang pananahi. Aking hinila yung drawer noon at kinuha yung gunting. Napakatalas ng gunting na iyon at malaki, na nagmula pa sa Bicol. Bicolano kasi yung asawa ni Tia, at nang minsang umuwi doon ay bumili sila, pagkat matibay at magandang klase umano ang gunting sa kanila. Mabilis akong bumalik doon sa harap ng kanilang silid.
Nang minsan pa akong sumilip, ay nakita kong sasayad na yung dulo noon sa tiyan ng tiyahin ko. Kaya aking sinungkit yung pinakasara ng kanilang pinto at pumasok na ako. Mabilis kong ginupit yung hibla na iyon at narinig ko ang isang malakas na pagsigaw doon sa itaas. Natakot ako sa aking narinig. Maging ang tiyahin ko ay nagising na rin dahil sa malakas na sigaw na iyon. At naramdaman kong tila nagmamadali yung nasa may bubong. Mabilis ito na gumagalaw doon sa itaas upang bumaba. Narinig ko pa yung malakas na tunog noon matapos na tumalon. Gulat na napatanong naman ang tiyahin ko pagkat naalimpungatan siya. Sinabi kong mayroong nasa bubungan at nakakita ako ng hibla na bumababa at nakatapat sa kanyang tiyan. Naagaw yung atensyon namin pareho nang makakita kami ng usok. Pagtingin namin sa sahig ay nakita namin yung hugis dila na naabo. Nang bigla akong nagising at napaupo mula sa aking pagkakahiga, nang makarinig ako ng isang napakalakas na pagsigaw. Pansamantala pa akong natigilan at para akong nalimpungatan. Napakasama ng aking panaginip. Nang may masmasan ako, ay napatayo na akong bigla at pinuntan ang silid nila Auntie Presi. Nag-alala ako kung bakit ito napasigaw. Pagpasok ko sa kanilang silid, ay nakita kong nagkalat na ang dugo sa kanilang higaan. At kitang-kita ko ang magkahalong takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Nagising na rin ang kanyang anak at umiiyak na nasa kanyang tabi. Agad niyang sinabi sa akin na humingi daw ako ng tulong sa bahay. Kung kaya, dinampot ko ang flashlight sa taas ng tukador at kahit may kaba sa aking dibdib, ay agad na akong lumabas ng bahay. Mabilis akong tumakbo. Naisip ko na una kong pupuntahan yung pinakamalapit na bahay doon kanila Auntie Presi. Nagmamadali kong tinungo iyon. Nang sapitin ko ang bahay, ay habol-habol ko ang aking hininga. Hingal na hingal ako. Nang tumawag pa nga ako, ay halos walang lumabas na boses sa akin. Na nahirapan pa akong huminga dahil sa umaalingasaw yung lansa doon sa lugar. Nakadalawang tawag na ako ay wala pa ring sumasagot sa akin. Kaya nagmamadali ko nang nilisan yung bahay na iyon at naisip kong dumiretso na lamang sa amin. Ngunit di pa ako nakakalayo mula doon sa bahay ay may naramdaman akong tila may sumusunod na sa akin. Pero nang lingunin ko naman iyon ay wala akong nakita. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Pero kapag aking naalaala yung tagpong naabutan ko, nabalot ng dugo ang mga kamay ng aking tiyahin, ay mas nangingibabaw yung aking awa at pag-aalala sa kanya. Kaya pinaglabanan ko ang aking takot. Nakakita ako ng patpat na kawayan sa gilid ng daan. Aking dinampot iyon. At habang tumatakbo, ay aking iwinawasiwas na lumilika iyon ng tunog. Hanggang sa muli kong narinig yung tila humihingal na tunog na iyon. Kinilabutan ako at napabulalas na lang ng Diyos ko, tulungan mo po ako.
At nagpatuloy lang ako sa aking pagtakbo. Hindi ako tumigil. Hanggang sa bigla na lang akong natumba na ang pakiramdam ko ay para akong napatid sa ugat ng isang puno na ng aking ilawan ay wala naman. Naramdaman ko na kaagad yung hapdi sa tuhod at aking siko. Pero nagmamadali akong bumangon at nagpatuloy pa rin ako. Napansin kong nagkalamat yung salamin ng flashlight. Pero nakapagbibigay liwanag pa rin naman ito. Nang masapit ko ang kapatagan na kung saan ay nalampasan ko na yung mapupunong bahagi ng daan, ay nawala na rin yung parang sumusunod sa akin. At nakahinga na ako ng maluwag dahil sa malapit na ang sa amin. Mga ilang metro pa ako mula sa aming bahay ay panay na ang aking sigaw. At bago ako makalapit ay napansin kong nagsindi na sila ng ilaw. Pagtapat ko sa aming pinto ay siya namang pagbukas ng tatay ko. Napatanong ito at nag-alala nang makita ang mga sugat at galos ko. Agad kong sinabi ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Kaya nagmamadali itong nagsukbit ng itak. Pati yung dalawang kuya ko ay sumama na rin. Ako naman ay nanatili na lamang sa aming bahay dahil na rin sa sobrang pagod at ginamot ni nanay yung aking mga sugat. Nang sumunod na araw ay nalaman naming nawala na pala yung anak ni Auntie Presi sa kanyang sinapupunan. Ikinuwento ko kanila nanay yung tungkol sa aking napanaginipan. Sabi niya sa akin, malakas din umano ang kanilang kutob na aswang ang may gawa noon sa kanyang kapatid. Galit na galit naman ang asawa ni Auntie Presi nang malaman yung nangyari. Na nang umuwi ito sa kanila ay lagi na lang lasing at naghahanap ng away. Kaya minabuti naming bumalik na ako sa amin. Tutal naman ay naroon na ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang mga buwan nang may mapabalita sa kabilang baryo na may sinalakay na buntis at minalas umano yung aswang pagkat naputulan daw ito ng dila. Na hindi nagtagal ay nalaman na rin namin kung sino ang tiktik na ng aswang sa kapatid ni nanay. Yun pala yung tagapagbantay ng lupa na malapit sa kanila ang bahay. Na hindi talaga ito lehitimong taga roon, kundi bigla na lang sumulpot na di malaman kung saang lupalop nang galing. Na nabisto nila ito nang hindi na makausap at puro iling na lang, na dati-rati naman ay nakakapagsalita ito ayon na rin sa mga taong minsan nang nakausap nito. Na kanila itong pinagplanuhan ngunit nakatunog. Mabilis na itong tumakas at umalis sa kanyang tirahan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Andy. Sabi ni Andy, hindi niya akalain na yung masayang bakasyon nilang iyon ay mauuwi sa isang bangungot. Isang trahedya na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Pagsasalaysay niya, naimbitahan sila sa isang probinsya ng kanilang kaibigan. Marami naman silang sumama at nagpunta. 7 silang lahat. At dahil sa mga ignorante sa bundok, kung kaya naman excited silang lahat na bumiyahe. Sabi pa
ng mga kaibigan niya ay iyon na raw siguro ang pinakamasayang bakasyon nila. Naibulalas ng mga ito dahil na rin sa sobrang kasabikan. Mahaba at matagal ang kanilang naging biyahe. Pero hindi naman sila napagod dahil na rin sa mga magagandang tanawin na kanilang nakikita sa daan. Tawid dagat ang kanilang pupuntahan at iyon na ang pinakamalayo nilang mararating sa buong buhay nila. Dahil sa lagi lang nilang ginugugol ang buong panahon ng kanilang bakasyon sa mga mall sa Maynila. Na ayon pa kay Albert, ang pinakamalayo niya palang narating ay Batangas. Ang minsan silang nag-swimming doon sa beach. At halos lahat ng kaibigan ni Andy ay pawang parteng Luzon lang ang pinakamalayo nilang narating. Ayon sa kaibigan nilang si Melanie, maganda ang kanilang probinsya at talagang mananawa sila sa ka-hiking sa mga bundok at mawiwili din di umano sa paliligo sa mga batis at talon na bagaman hindi kataasan ay magaganda ang lokasyon at napakalinaw ng tubig. Sa barko ay hindi naman sila nainip dahil halos libutin na nila ang kabuuan noon. Madalas ang pagpanik nila doon sa pinakataas pagkat naaaliw sila sa lakas ng hangin doon. Naamoy na amoy mo ang sariwang simoy. At tuwing naroon sila sa barandilya ng barko ay bigla na lang nagkakarami ang mga sumisilip din kunyari. Nakalaunan ay makikipagkilala lang pala sa kanila. Ayon kay Andy, magaganda talaga ang mga kaibigan nilang babae ni Albert at may mga kaya. Sabi pa nga niya ay tanging siya lang siguro at si Melanie ang medyo hirap sa buhay. Kahit kasi si Albert ay angat din sa pamumuhay at bagay na bagay sila ng girlfriend nitong si Mary. Nang dumating sila sa pier ay madaling araw pa lang. Mag-aalas 3 pa lang ng umaga. Halos paidlip-idlip lang naman sila sa barko dahil nga sa hindi mga sanay. Si Mary nga kahit idlip ay hindi nagawa dahil sa takot na takot ito na baka lumubog daw ang barko. Ayon kasi sa kanya ay baka atakihin sila ng dambuhalang pusit. Nakatakot-takot na pambubuska ang inabot nito kay Andy. At sinabing dahil daw kasi iyon sa kanyang madalas na panonood na tanging hirap lang naman ang iginanti nito sa kanya. Napalingon pa kaagad si Grace at Milda nang makarinig ng malakas na sigaw na inakala pa nung dalawa na kung anong komosyon na raw ang nangyayari, na iyon pala ay yung mga porter. At dahil sa wala naman silang gaano mga dala, kung kaya madali silang nakababa ng barko. Kahit pa nga medyo marami ang pasahero dahil sa bakasyon nga. Pero si Michelle ay pinadala pa rin ang maliit niyang bag doon sa isang porter. Naawa kasi siya pagkat may edad na ito at nagtatrabaho pa rin. Kanya na nga lang sanang bibigyan iyon, ngunit ayaw namang pumayag dahil sa nahihiya ito sa kanya. Hindi raw nito tatanggapin ang pera kung wala naman siyang gagawin. Pero si Nilda ay iba naman. Kanyang ipinadala ang mga gamit sa isang porter na halos kaidaran lang namin. Crush daw kasi niya ito. Matipuno kasi ang pangangatawan. May pagkakirengking kasing talaga ang kaibigan nilang si Nilda.
Nang makababa na sila ng tuluyan mula sa barko, ay naroon na rin at nakapilang naghihintay ang mga jeep na kanilang sasakyan. Gusto pa sanang magkape nila Albert, ngunit sinabi ni Melanie na kailangan na nilang sumakay. Baka kasi mapuno kagad ang jeep at maiwan pa sila dahil sa napakaraming pasahero. Kaya pumwesto na sila sa loob ng sasakyan. Ngunit napansin ni Andy na mayroong sasakay na dalawang matanda at ang isa naman ay buntis. Kaya tumayo siya at si Albert. Bumaba sila at pinasakay ang mga matanda at yung isang babaeng buntis. Sumabit na lang sila. At ilang sandali pa ay napakarami na nilang nakasabit doon. Pati sa itaas ng sasakyan ay may mga taong naroon kasama ng ibang mga bagahe. Na napabulala sila Albert na ibang klase daw palang talaga sa probinsya. Nang bumiyahe na sila ay doon nila nalaman kung bakit ganon. Madalang pa pala kasi ang mga sasakyan doon. At hindi nila inaasahan na ganun pa pala kalayo ang kanila Melanie. Nakakaramdam na kasi sila ng pangangalay. Pero nasulit naman ang ginawa nilang pagsabit na iyon. Ang kanilang makita ang papasikat na araw. Napawaw pa nga si Albert sa ganda ng view, na hindi naman iyon nasilayan ng mga kababaihan dahil sa halos hindi na sila makagalaw sa sobrang sikip sa loob. Na kahit nakakangawit ang sumabit ay mas mainam pa iyon dahil kahit papaano ay nakakagalaw ka ng maayos. Nang may halos magdadalawang oras na rin silang bumabiyahe sa jeep, kahit paano ay nangalahati na rin ang dami ng mga pasahero na bumaba na. Kaya nakahinga na rin sila ng maluwag. At di nagtagal ay narinig nila ang boses ni Melanie na nagsalita sa kanilang wika. At naramdaman nilang bumagal ang jeep at pagtakay huminto. Hindi sila nakakaintindi ng katutubong wika doon. Pero kapag kanilang kinakausap naman ang mga tao doon, ang mga ito ay nagtatagalog. Marurunong naman sila pagdating sa wikang Tagalog. Pagbaba nila mula sa jeep, ay may sumalubong kaagad sa kanila na isang babae na hindi pa naman katandaan. At agad na nagyakap sila ni Melanie. Nanay pala niya ito. At iyon na pala ang kanilang bahay. Malapit lang ito sa kalsada. Ilang hakbang lang. Pero wala silang kalapit. Sementado ang kalahati nito, na yung kalahati naman ng bahay ay pinaghalong kahoy at kawayan. Pero maganda at maayos ang pagkakayari nito at mukha ring presko. Nakita nilang humalik si Melanie sa pisngi ng kanyang ina. Sila naman ay isa-isang nagmano. Maya-maya ay may lumabas pa sa kanilang bahay. Dalawa niya palang kapatid iyon. At nakasunod naman ang kanyang tatay. Na masayang masaya silang makita si Melanie at ang mga kaibigan nito. Ipinalagay na muna nila yung kanilang mga gamit sa kwarto at lumabas silang muli at naupo doon sa mga mahabang upuan na nasa labas. Medyo lumulutang pa ang pakiramdam nila Andy dahil sa halos wala silang tulog. Pero hindi naman sila inaantok. Masayang masaya sila dahil sa ganda ng lugar nila Melanie. Maya-maya ay naglabas ang kapatid niya ng makakain. Kaya
Nag-almusal sila. Tapos, kanilang narinig na nagsalita ang nanay nito at sinabing bakit hindi daw sila manguha ng buko. Kaya natuwa naman sila. Nakita nilang pumasok si Melanie sa loob at paglabas nito ay may dala na siyang itak. At agad na kinantsawan nila Andy at sinabing nakita na nila ang totoong itsura ni Gabriela Silang, na si Albert naman ay tinaas pa ang kanyang isang kamay na kunwari ay may hawak din na itak, at sinabi ng ubod lakas ang mga katagang sino ang magpapatuli, na itinaas naman kaagad ni Andy ang kanyang isang kamay, kung kaya naghagalpakan sila ng kakatawa. Sumunod sila kay Melanie. Tinahak nila ang daan na nasa likod ng kanilang bahay. Ilang metro din ang kanilang nilakad bago nila narating yung kanyugan. Ang dami pala nilang puno ng nyog. Masayang wika nila Nilda. Nasabi naman ni Melanie ay iyon daw ang kanilang inaasahan. Dahil sa kopra, kaya sila nagkakaroon ng pera. Minsan naman daw ay mula sa mga pananimilang gulay. Pero ang malaking bahagi ay galing raw talaga sa kopra. Kung kaya nagagawa niyang makapag-aral sa Maynila. Pero sa State University naman kasi sila nag-aaral. Kaya kaya naman talaga. Yun nga lang, nagbo-board pa si Melanie. Dahil sa wala silang kilalang kamag-anak na nakatira malapit sa kanilang paaralan. Di nagtagal ay nakita na nilang umakyat si Melanie. Kaya humanga sila sa husay nito. Pinatutunayan lang talaga niya na sanay siya sa buhay probinsya. At nakaka-proud yun para sa kanila na magkaroon ng kaibigan na katulad ni Melanie. Nang biglang nakakita sila Nilda ng isang pato. Maliit pa lang iyon at nagandahan sila. Sa kanilang tuwa ay kanila iyong hinabol at hinuli. Pinagpalit-palitan nilang kinarga iyon. Maya-maya ay bigla na lang napasigaw si Mary at nabitawan yung pato. Nang maramdaman niya parang may kumalmot sa kanyang binti. At pagtingin niya ay kanyang nakita ang isang pusa na kulay itim. Nakita naman iyon ni Albert, kaya sa galit nito na kinalmot ang kanyang kasintahan ay agad na dumampot ng bato at kanya iyong binato ng ubod lakas, na nang tamaan ay kanila pang narinig ang malakas na pagtunog ng katawan noon at mabilis na iyong kumaripas ng takbo. Nakababa na rin si Melanie noong mga oras na iyon at kanila na ring pinanguha at inipon yung mga buko na inihulog niya. Hindi lang mahusay umakyat si Melanie, magaling din ito gumamit ng itak pagdating sa buko. May pananabik nilang ininom ang sabaw noon at ginawan pa sila ni Melanie ng kutsara mula sa balat ng buko. Pagkatapos ng kanilang buko session ay naisipan na rin nilang umuwi. Sa daan habang naglalakad ay bigla na lang silang napalingon kay Albert nang marinig nila ang isang malakas na paghampas nito doon sa gilid ng kanyang batok. Natawa pa nga sila at agad na napatanong kay Albert kung ano raw ba ang nangyari at tila kanyang pinanggigigilan ang batok. Sinabi nitong parang mayroon daw kasing kumagat sa kanya. Naisip naman nila na baka lamok o kaya ay kung anong insekto lang. Kaya nagpatuloy lang sila. Pagdating nila kanila Melanie
ay nagsibihis na sila ng mas presko pang kasuotan na kinantsawan pa nila Nilda yung magkasintahan na baka kung ano na ang ginagawa sa loob dahil sa ang tagal nilang lumabas. Na sinabi ni Andy kay Nilda ay baka naiinggit lang raw ito at handa daw niya itong pagbigyan kung gusto niya, na magkakasunod na suntok at malalakas na hampas ang inaabot nito mula sa dalaga, habang ang iba naman ay masayang masaya na nagtatawanan. Di nagtagal ay narinig nila si Mary na tinatawag sila. Pagpasok nila sa silid ay pinakita nito ang batok ni Albert kung saan ito nakagat. Napansin nila na namumutla na ito at para bang hinang-hina. Inaapoy na rin ito ng lagnat. Kaya tinawag na ni Melanie ang kanyang mga magulang upang humingi ng tulong. Napansin din nila na tila namamaga yung palibot ng bahagi kung saan nakagat si Albert. Ang unang pumasok sa isip nila ay baka bubuyog ang kumagat sa binata. Pero sinubukan nilang bigyan ito ng paunang lunas para doon. Ngunit wala pa ring nangyari. Hindi na sila natuloy pa sa iba nilang mga planong gawin noong araw na iyon. Hanggang sa magtatakip silim na ay nagpapalit-palitan na lamang sila sa pagpasok sa silid at inaalam ang kalagayan ng kanilang kaibigan. Si Mary naman ay lubanang nag-aalala noon para kay Albert. Hindi na ito mapakali at alumpihit na. Ilang oras na ang nakakaraan ay hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Nang pasado 6:00 na, tandang-tanda ni Andy, nang pumasok siya sa silid upang kumustahin si Albert, ay nangatal ang buong katawan niya nang makita ang kaibigan. Tinubuan na ito ng mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan na animoy bulutong tubig. Ang kaibahan nga lang, ang iba sa mga tumubong iyon ay lubang malalaki at may nana. Kaya mabilis siyang lumabas at sinabi kay Melanie at sa mga magulang nito ang tungkol sa kanyang nakita. Pagbalik nila ay napansin din nilang ang laki na ng bukol nito sa batok. Yung kaninang sugat nito mula sa kagat ay lumaki na ng gusto na maga iyon na halos kasing laki na ng bola ng tennis. Kaya nagtaka sila kung ano ba talaga ang nangyari kay Albert. Dahil sa ilang oras lang ang nakalipas ay nagkagano na ito. Napansin ni Andy na nagbubulungan sila Melanie at mga magulang nito. Nag-uusap sila sa kanilang wika. Pero kita ni Andy sa kanilang mga mukha na nag-aalala na rin sila para sa kanilang kaibigang si Albert. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya si Melanie at sinabing hindi umano karaniwan ang nangyayari kay Albert. Base na rin sa napag-usapan nila ng kanyang mga magulang, na ipinagtaka naman ni Andy iyon. Hindi niya maunawaan ang gustong ipahiwatig sa kanya ni Melanie. Kaya tinanong pa niya ito. Sinabi ni Melanie na baka may kinalaman yung pato at pusa na kanilang nakita doon sa kanyogan. Sabi pa ni Melanie, sa palagay umano ng kanyang mga magulang ay hindi iyon karaniwang pato at pusa, kundi mga aswang. Na dahil sa sinabing iyon ni Melanie ay kinilabutan naman si Andy at halos hindi makapaniwala. Na naibulalas ni Andy
na akala raw niya ay hindi na uso yung mga aswang at sa mga palabas na lang umiiral. Biglang narinig nila ang boses ni Mary na magsalita ito at sinabing kanila na daw dalhin si Albert sa pinakamalapit na ospital. Sabi ng nanay ni Melanie, malayo ang ospital sa kanila at wala na silang masasakyan dahil 3:00 ng hapon ang last trip sa kanila. Nakiusap ito na baka may kakilala o kamag-anak sila na mayroong sasakyan, kahit tricycle lang daw, basta pwede masakyan para madala si Albert sa ospital. Sinabi ng tatay ni Melanie na mayroon, pero malayo ang lalakarin bago marating yung bahay nung kanyang pamangkin na mayroong tricycle. Dagdag na sabi pa nito, kahit madala pa ang kanilang kaibigan doon, ay hindi rin ito gagaling. Dahil sa hindi umano pang karaniwan ang nangyayaring karamdaman sa kanilang kaibigan. Patuloy na nakiusap sila Mary, Nilda at Grace na kanila na raw dalhin sa ospital si Albert, na parang hindi nila narinig ang mga sinabi ni Mantonio sa kanila. Sinabi pa ni Mantonio na lubang mapanganib lalo pa nga at sila ay mga bawang dayo lang. Sinabi ni Nilda kay Mantonio na sila na lang umano ang sumundo doon sa kanyang pamangkin. Sumagot ang nanay ni Melanie at sinabing madali para sa kanila na sabihin iyon. Tingnan na nga lang daw nila ang nangyari sa kanilang kaibigan. At bago pa lumala ang tensyon sa pagitan nila, ay nakita nilang inihahanda na ni Melanie at ng kanyang mga kapatid ang ilawan na kanilang gagamitin. Mga lampara ito na katulad ng sa Petromax ang itsura. Hindi kasi nila pwedeng dalhin ang mismong Petromax na nakasabit sa may itaas, pagkat iyon ang nagsisilbing pinakailaw nila sa loob ng bahay nila Melanie. Wala pa kasing kuryente doon noong mga panahong iyon. Tanging yung mga nasa mismong bayan pa lang ang mayroon. Narinig nilang nagsalita na muli ang nanay ni Melanie at tinanong ito kung ano raw ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Melanie na hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang mga kaibigan, lalo pa nga at siya ang nagyaya sa mga ito na pumunta sa kanilang probinsya. Pero sinabi ng nanay niyang luba umanong delikado. Muling nangatwiran si Melanie at sinabing mas mabuti na raw ang makipagsapalaran kesa hayaan lang nilang mamatay nang walang kalaban-laban yung kanilang kaibigan. Nang malagyan na nila ng petrolyo ang kanilang mga ilawan at nakahanda na sila, ay lumabas na silang kasama si Melanie at isang kapatid nitong lalaki na 11 anyos na si Jake. Nakapwa sila may nakasukbit na itak sa kanilang mga bewang. Naiwan naman ang mga magulang ni Melanie at isa pang kapatid nito na siya namang nagbantay kay Albert. Agad nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nanunuot iyon sa kanilang mga kalamnan. 3 ang dala nilang ilawan. Nang mapadaan na sila sa mga kakahuyan at nagtataas ang mga halamanan, ay nakaramdam na sila ng takot, lalo na yung mga kababaihan. Dahil sa may naririnig silang mga kumakaluskos na tila ba sinasabayan sila sa paglakad. Nararamdaman nila iyon sa magkabila ng daan. Napakiramdam pa nga ni Andy noon
ay para bang anumang oras ay may lulundag at sila ay susunggaban. Humintong sandali si Melanie kaya napahinto rin sila na ni isa man sa kanila ay walang umiimik. At halos magkakadikit sila na walang sino mang gustong umiwalay. Nagmatsyag silang sandali. Nang puntong iyon ay hindi na rin nila narinig yung mga pagkaluskos sa magkabilang gilid ng daan. Kaya nagpatuloy na sila. Nang hindi pa sila nangangalahati sa kanilang pupuntahan, ay bigla na lamang may humarang na mga aso na nagmula sa magkabilang gilid. At nakaangil na ang mga ito na halatang galit na galit. At napansin nila nag-umpisa ng lumapit ng dahan-dahan yung isa, habang nakasunod sa kanya yung tatlo pa na nasa gawing likuran lang nito. Kapansin-pansin din na mapupula ang kanilang mga mata. Naramdam talaga nilang hindi iyon karaniwang aso. At kinumpirma naman sa kanila iyon ni Melanie nang mapabulong ito ng katagang aswang. Kaya wala pa man ay nag-umpisa na magsisigaw sa takot si Nilda, na sinundan na rin ni Grace at Michelle, na ilang sandali lang pati si Mary ay nahawa na rin. At magkakasabay na silang nagtitili at humingi ng saklolo. Nang biglang bumilis ang kilos ng isang aso papalapit sa kanila. Kung kaya sa pagkataranta ni Andy, dahil sa nasa bandang harapan din siya katulad ni Melanie, ay ibinato nito yung hawak niyang lampara na agad namang nabasag iyon at kumalat ang apoy. Umalingasaw na rin ang mabahong amoy ng petrolyo. Hinugot naman na ni Melanie at ng kapatid nito yung kanilang mga itak at iwinasiwas sa kanilang harapan upang hindi tuluyang makalapit ang mga iyon. Patuloy silang umatras at napansin nilang hindi na nagtuloy ang mga iyon sa pagsugod sa kanila, at nakita nilang tumatakbo ng papalayo ang isa sa mga iyon na nagliliyab nang malagyan marahil ng petrolyo at matilaan ng apoy. Kaya sa takot ay hindi nilang sila nagtuloy pa at bumalik na sa bahay nila Melanie. Pagdating nila doon ay nalaman nilang hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Albert. At habang tumatagal ay lalo pa itong lumuluba. Nag-usap-usap sila at kanilang napagkasunduan na karapatan ng mga magulang nito na malaman ang tungkol sa kalagayan ng kanilang anak. Nung una ay tutol pa sana sila Nilda at Mary, pero nung huli ay nagkaisa din sila na sabihin na sa mga magulang nito. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa. Kanilang ipinaalam at gulat na gulat ang mga magulang nito pagkat hindi nila iyon inaasahan, na ang alam nila ay kasalukuyang nagsasaya ang kanilang anak sa pagbabakasyon nito. Kinabukasan, maaga pa, ay pinuntahan na ng tatay ni Melanie ang pamangkin nitong may tricycle, at kanilang ang dinala si Albert sa ospital. Mapilit kasi sila Mary. Sinabi sa kanila na iyon daw ay bunga na ng infeksyon. Kaya nirestahan ito ng mga gamot, partikular na ng mga antibiotic. Noong mga pagkakataon na iyon ay halos hindi na nila makausap pa si Albert. At pinauwi din ito sa kanila dahil sa iyon ay allergy lamang at na-infeksyon, kung kaya namaga at nagkanana. Isa pa ay wala din umanong bakanting kama para kay Albert.
Kaya wala na silang nagawa pa, kundi ang ito ay iuwi muli sa bahay nila Melanie. Kinagabihan noon, habang nasa labas si Andy na naninigarilyo at kasama sila Michelle, ay may narinig silang isang malakas na pagaspas. Ngunit hindi nila nakita kung ano iyon. Nang kanila iyong mabilis na lingunin dahil na rin sa may kadiliman. Ilang sandali pa ay bigla nilang nakitang muli yung pato na kanilang nakita nung unang araw na dumating sila doon sa may kanyugan. Lalapitan na naman sana ito ni Nilda nang bigla siyang pigilan ni Melanie at sinabing aswang umano iyon. Kaya mabilis silang nagsipasukan sa loob ng bahay. Sinabi ni Andy na kanya na nga rin daw sanang pipigilan si Nilda. Naunahan lamang daw siya ni Melanie na nataong palabas ng kanilang bahay. At nakita din nila na mabilis na lumayo yung pato na iyon. Kinaumagahan ay dumating na ang mga magulang ni Albert. Sa kabila ng pagpapaalaala nila Melanie at ng mga magulang nito, ay nagmatigas ang nanay at tatay ni Albert. At kanila itong isinama na sa Maynila, na ayon pa sa kanila ay pawang makatang-isip lamang umano ang tungkol sa mga bagay na iyon. At hindi daw nila iaasa ang buhay ng kanilang anak sa mga ganong uri ng pamahiin na sinabi ng mga magulang ni Melanie na hindi iyon isang pamahiin. Ngunit hindi na ito tumanggap pa ng anumang paliwanag. Noong mismong araw ding iyon ay dinala na nila ito at bumalik na sila sa Maynila. Kinahaponan, may dumating na isang matandang babae. Lumapit na rin pala sa manggagamot ang mga magulang ni Melanie. Malayo pa naman ang nilakbay ng matanda. Makarating lang doon sa kanila. Pero hindi na niya inabutan pa doon si Albert. Nasabi pa nung matanda ay sigurado umanong ikamamatay iyon ng kanilang kaibigan. Pagkat narito daw ang lunas at kanyang nakikilala ang aswang na may gawa noon. Paglalarawan pa ng matanda ay mortal daw niyang kalaban ang mag-anak na iyon, na ilang beses na raw niyang nakakaharap ang mga ito, na napabulalas naman si Nilda na sa buwata naman pala negosyo, na kahit napakahina ng kanyang pagkakasabi ay narinig naming sumagot ang matanda at sinabing sa iba iyan ay negosyo, pero dito sa amin ay hindi. At saan naman daw niya nalaman na siya ay nagpapabayad? Ni minsan sa buong buhay niya ay hindi umano siya tumanggap ng bayad sa kahit na sinong natulungan niya. At pinatotohanan naman lahat ng sinabi ng matanda ng mga magulang ni Melanie. Nang makabalik na sila sa Maynila ay sinalubong sila ng isang malungkot na balita. Pumanaw na ang kaibigan nilang si Albert. At tulad ng naunang pahayag sa unang pinagdalhan nila dito ay ganun din ang naging paliwanag sa mga magulang nito. Pero may isang bagay na pinagtatakan ang mga magulang ni Albert. May isa kasi silang pinagdalhan dito na matapos suriin si Albert at lumabas ang laboratory nito na nang walang makitang problema ay kanila na silang tinanggihan at inirefer sa ibang pagamutan. Kaya sa puntong iyon na makausap minsan nila Andy ang magulang nito ay mayroon silang kaunting pagsisisi na naramdaman, na naisip nila na siguro ay buhay pa ang kanilang anak kung sila lamang ay nakinig
sa mga pagpapaliwanag ng mga taong nag-aalala sa kapakanan at kaligtasan ni Albert. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.